Welcome sa Phobia City. Ang video na ito ay may sumpa. Ang sino mang hindi mag-subscribe at mag-like ay mumultuhin. This is not a test. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the Republic of the Philippines. Commencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours. Weapons of Class 4 and lower have been authorized for using during the purge. All other weapons are restricted. Police, fire and emergency medical services will be unavailable until tomorrow morning at 6 a.m. No one has been granted special immunity from the purge except for our president. No citizen or group will be exempt. Blessed be our new founding fathers and the Philippines, a nation reborn. May God be with you all. Nasa lamesa ngayon sina Ella, Eric, Jessa at Junie na kumakain ng nilutong sinaing na tulingan ni Jessa at kakatapos lang i-announce sa TV ang pagsisimula ng Philippine Purge. Relax guys, I know na first time nating haharapin ang purge na to na hindi kasama sina ate at kuya pero sisiguraduhin ko walang mangyayaring masama sa atin. Ilang taon na din tayo nandito sa bahay na to pero palagi naman tayong safe sa purge, diba? Pangangako ni Jessa sa mga pamangkin matapos maramdaman na natitense sa mga to nang marinig ang alarm ng purging. Tama ang tita Jessa nyo. Kaya ubusin nyo na yung pagkain nyo. At pagkatapos ay pumunta na kayo sa mga silid nyo. Kami nang bahala magbantay dito. Sa labas naman ay dahan-dahang binuksan ni Violet ang kandado ng gate ng bahay ni na Ella gamit ang susi na ninakaw niya kanina sa wallet ng kaibigan. Nakamaskara ito at naka-hoodie na black. May hawak-hawak itong kutsilyo. Lumingalinga muna siya sa paligid. Walang tao sa labas at wala din tao sa bakuran ni na Ella. Huminga siya ng malalim at saka pumasok sa gate at muli itong marahang isinara at nilock. Alam niyang may aso sa bandang likuran ng bahay kaya hindi siya pumunta dito para magtago. Sa halip ay sumilip siya sa babasaging bintana ng dining area at nakita niya sina Ella na kumakain sa lamesa. Natigilan ng babae matapos makita si Junie na kasama na magtita. Shit, ano ang ginagawa ng boyfriend ni Jessa dito? Mukhang mahihirapan ako dito. Kailangan ko muna magtago. Saka na lang ako lalabas kapag may pagkakataon na. Sabi nito sa sarili. Napansin niya na napasulyap si Junie sa bintana kung saan siya nakasilip. Kaya kagad itong yumuko at tumakbo papasok ng kusina. Mayroon din kasing pinto palabas ng kusina. Bakit babe? Sinong tinitingnan mo dyan sa bintana? Ha? Para kasing may nakita ko nakasilip. Nakasilip? Imposible naman ata yan. At tayo lang naman ang tao dito. Nila ko ang gate at saka walang makakaakyat ng basa-basa sa bakod namin at puro bubog at taas nito. Isa pa ay hindi naman nag-iingay na blackhead smoke. Kaya baka naman namamalik mata ka lang, babe. Mas maganda na ang sigurado. Sagot ni Junie at lumapit sa bintana. Nakahawi na mga velvet white na kortina nito kaya binuksan niya na lang ang casement window. Dumungaw ito para masilip ang paligid pero tanging mga halaman at damo lamang ang tumambad sa kanya. Wala ngang tao doon. Humarap siya sa magtita at umiling na ang ibig sabihin ay wala ngang tao. O see, sabi ko naman sa inyo safe tayo dito. Kaya relax lang. Kumpiyansa na nakangiting imik sa kanila ni Jessa. Isinara na lang ulit ni Junie ang bintana at ibinaba na ang nakahawing mga puting kortina na siyang humarang dito. Ella, Erwin, tapusin nyo na yung mga foods nyo ha. Tapos pwede na kayong pumasok sa mga kwarto nyo. Kami na ni Tito Junie nyo ang bahala magbantay. Salamat po Tita Jessa. Salamat din Tito Junie kasi talaga nag-effort ka na samahan kami dito. Nakangiting pasasalamat ni Ella sa lalaki pero ang totoo
ay pinaplastic niya lang ito. Hindi niya alam kung bakit pero di talaga panatag ang loob niya sa lalaki kahit na nakasama na nila ito noong nakaraang purge. Walang anuman, parang pamilya na din ang turing ko sa inyo. Lahat ng mga mahal sa buhay ng tita Jessa nyo ay mahal ko na din. Kaya wala yun. Magpahinga na kayo pagkatapos ito at wag na mag-alala dahil kami nang bahala dito. Matapos maghapunan ay naligo na muna si Ella. Nakaugalian niya ng maligo tuwing gabi bago matulog para komportable sa pagtulog. Halos 9:00 na ng gabi nang napagpasyahan ni Ella na pumasok na sa kanyang kwarto. Samantalang si Erwin ay kaninang 8:00 pa lang ay nauna na sa silid nito. Umupo si Ella sa kanyang kama at tumingin sa salamin. Sinuklay niya ang kanyang tuyong buhok. Hindi niya kasi ito binabasa kapag naliligo siya sa gabi. Wala siyang kamalay-malay na nasa ilalim ng kanyang kama si Violet. Dito ito nagtago para mag-ingat. Naguhugas ng mga pinagkainan sa Jessa sa kusina. Si Junie naman ay iniwan niya sa sala at abala sa cellphone nito. Tumingin sa screen ng phone si Junie matapos itong mag-vibrate. Nag-text ang kanyang boss na si Joanne. Ang sabi sa text ay gawin na ang kanilang plano. Napahinto sa pagkanta sa Jessa nang maramdaman niyang may nakatutok sa likod ng kanyang ulo na isang malamig na metal. Gusto niyang lumingon pero hindi niya na nagawa pa matapos siyang balaan ni Junie. Huwag kang gagalaw. Kung hindi, ipuputok ko to sa ulo mo. Babe, baril ba yan? Anong ibig sabihin nito? Pasensya ka na, Jessa. Napagutusan lang ako. Kailangan ko ng pera. Hindi kita mahututan ng malaki. Kaya itong boss ko ang magbibigay sa akin ng pera. Hayop ka. Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita. Tapos ganito palang gagawin mo? Napaka-demonyo mo. Sabihin mo nang gusto mong sabihin. Wala na akong pakialam. Akala mo ba hindi ko alam na ikinahihiya mo ko sa mga kaibigan mo? Bakit? Dahil ba sa itsura ko? Dahil marami akong tato? Dahil mukha akong adik? Wala akong sinasabing ganyan. Junie, maawa ka sa amin ng mga pamangkin ko. Babayaran kita ng malaki. Wag mo na kaming saktan. Hindi na siya pinakinggan ni Junie at hinampas niya ito ng baril sa ulo na naging dahilan kaya nawalan ito ng malay. Bumagsak sa sahig ang katawan ni Jessa. Nabitawan naman ni Erwin ang kanyang phone sa matinding paggagitla sa nasaksihan. Lumabas siya para sana mag-CR pero bumungad sa kanya si Junie na nakatutok ang baril sa ulo ni Jessa. Naagaw naman niya ang atensyon ni Junie pero bago pa siya maabutan nito ay kaagad siya nagtungo sa silid ng kanyang ate Ella at pumasok dito sa baylak ng pinto mula sa loob. Oh, Erwin, ano ba nangyayari? Akala ko natutulog ka na. Ba't bigla kang pumasok sa kwarto ko? Ate Ella, si Tito Junie. Tamang hinala ko na hindi siya mapagkakatiwalaan. Pinukpok niya ng baril sa ulo si Tita Jessa kaya nawalan ito ng malay. Ano? Hoy, Erwin, hindi magandang biro yan ha? Ella, Erwin, lumabas na kayo dyan. Pag hindi kayo lumabas dyan at sumama sa akin, ay papatayin ko ang Tita Jessa nyo. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid dahil sa narinig. Maya-maya ay narinig nila ang mga hakbang ng paa ni Junie palayo sa silid. Ate, ano nang gagawin natin? Pag hindi tayo lumabas, ay baka patayin niya lang si tita. Pero pag lumabas naman tayo, baka tayo naman ang saktan niya. Hindi ko din alam, pero kailangan natin mag-isip ng paraan. Hindi ako papayag ng isang yan ang papatay sa atin ngayong gabi. Nagulat ang magkapatid matapos may gumapang palabas sa ilalim ng kama na isang babae. Oh my gosh! Mama! Violet? Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo sa ilalim ng kama ko? At saka, paano ka nakapasok? Ella, I'm so sorry. Kailangan ko kasi ng pera pandagdag sa operasyon ni tatay. Kaya balak ko sana nakawan kayo. I'm sorry. Di ko naman alam na kasama niyo sa Junie ngayong gabi. V, ano ba sinasabi mo? Seryoso ka ba? Napayuko na lamang si Violet dulot ng matinding kahihiyan sa kaibigan.
I'm really sorry. Awang-awa na kasi ako sa itay. Nahihirapan na siya magpabalik-balik sa ospital. At ang abuso kong pagkakaibigan natin. Kaya hindi ako nagsasabi sa'yo. Sorry. I'm really sorry. Pwede ba? Isantabi niyo muna yan. Ang problemahin natin ay kung paano tayo makakaligtas kay Junie. Nakabalik na siya At saka mukhang may mga kasama pa siya. Pagbibigay alam ni Erwin sa dalawang babae, kaya nahintakutan ng mga to matapos sabay na napatingin sa siwang sa ilalim ng pinto kung saan naroroon ang mga anino ng mga paa ng mga lalaki sa labas. Lumabas na kayo dyan. May dalawa pa akong kasama Kaya wala na kayong kawala. Sumama na kayo sa akin. Promise, hindi namin kayo sasaktan. May binulong si Violet sa dalawang magkapatid na kanilang magiging plano. Binuksan ni Erwin ang marahan ng sliding window ng silid ni Ella at dito sila dumaan para makalabas. Sumunod din si Violet na dala-dala ang kanyang kutsilyo. Tinungo nila ang kulungan sa likod bahay kung saan naroroon ang kanilang mga alagang aso na sina Smoke at Blackie. Kaagad na tumakbo ang dalawang aso papunta sa loob ng kanilang bahay. Galit na galit ang mga to sa mga estranghero at kasunod nun ay narinig nila ang mga hiyawan ng mga lalaki sa loob dahil sa paglapa sa kanila ng mga aso. Sumunod sila sa loob at nasaksihan nila kung paano sunggaban ng dalawang gutom na mga aso ang dalawang lalaking kasama ni Junie. Kita nila ang pagtilamsik ng dugo ng mga to dahil sa pagkagat nila sa mga lalaki. Nakita sila ni Junie kaya tinutukan sila nito ng baril pero kaagad siyang sinugod ni Violet gamit ang kutsilyo nito. At patay na ang kanilang mga aso, kaya wala na magpoprotekta sa kanila. Kaagad na tumayo ang dalawa at napilitang iwanan ng hingalong si Violet at tumakbo na sila palabas ng bahay. Ate, ano nang gagawin natin? Hindi sumagot si Ella sa tanong ni Erwin. Sa halip ay tinungo niya ang black na sedan ni na Junie sa kabinuksan ng pinto nito at nakita niya naroroon ang susi nito. Erwin, bilisan mo. Sumakay ka na. Utos niya sa kapatid at sumenyas na parating at papunta na sa kanila ang dalawang lalaki.
Mabuti na lang at pipilay-pilay at lakad takbo ang mga to dahil sa pinsala na nakuha sa mga kagat ng aso. Mabilis na tumakbo si Erwin at sumakay na sa passenger seat. Bago pa sila tuluyang maabutan ng mga kasama ni Junie, ay pinatakbo na ni Ella ang kotse, palayo sa kanilang bahay. Walang nagawa ang dalawang lalaki, kundi ang panoorin sila palayo. Kinuha ng isa sa mga lalaki ang cellphone nito at tinawagan si Joanne upang ipagbigay alam dito ang mga nangyari. Nanggagalaiting ibinaba ni Joanne ang telepono matapos tumawag ng kanilang tauhan. Kaagad na tumayo si Federico mula sa kanyang kinauupuan at pinuntahan ang asawa at tinanong. Bakit? Anong problema? Wisit, nakatakas ang mga pamangkin ko. May babaeng tumulong sa kanila. Napatay nito si Junie. Ano? Paano naman yan? Gagawa ko ng paraan. Hindi pwedeng masira ang mga plano ko. Ang perma ni Ella sa mga papeles na to ang pag-asa natin para mabayaran ang mga utang natin. Kung hindi, ay hindi mapupunta sa atin ang mga properties. Pero paano naman natin sila mapapapirma? Nakatakas na sila. Ay nako, ako nang bahala. Sagot ni Joanne. Nanginginig niyang muling dinampot ang telepono at idinikit sa tenga niya. Sa kanya dinayal ang numero ng pamangkin niyang si Ella. Ate, nagre-ring yung phone mo. Kunin mo sa bulsa ko at ikaw ang sumagot. Alam mo naman nagmamaneho ako. Okay. Kaagad na kinuha ni Erwin ang phone ng kanyang ate mula sa bulsa nito at tiningnan kung sino ang tumatawag. Nanlaki ang mga mata nito. Ate, si Tita Joanne, siya yung tumatawag. Ha? Wag mo sasagutin. Ano? Bakit naman? Kailangan natin ng tulong ngayon. Wala na tayong ibang pupuntahan. Hindi rin tayo ligtas dito sa kotse. Pwede tayong harangin ng mga predator para gawing prey nila. Erwin naman, nalimutan mo na ba ang history ni na Papa Jose at Tita Joanne? Hindi sila magkasundo dahil sa inggitan. Wala akong tiwala kay Tita. Ate naman, wala na tayong choice. Siya na lang nag-iisang kamag-anak natin bukod kay Tita Jessa na walang malay naman ngayon. Saka, siya naman mismo ang nagsabi kanina sa palengke na kung may emergency at kailangan natin ng tulong, wag tayong mag-second thought na tumawag sa kanya. Ito nga't siya na ang tumatawag ate. Ibig sabihin ay concern lang talaga siya sa atin. Biglang nawala ang pag-ring ng phone ni Ella. Kasabay nito ay may narinig silang lumagabog sa bubong ng kotse. Ate, narinig mo yun? Parang may kung anong mabigat na bagay ang bumagsak sa bubong nitong sasakyan. Oo, narinig ko at hindi ko alam kung ano yun. Pero, sige, tama ka. Wala na tayong ibang choice. Kailangan natin ng tulong ni Tita Joanne. Muling nagring ang phone ni Ella at kaagad itong sinagot ni Erwin. Pinindot nito ang loudspeak para marinig ng kanyang ate ang kanilang tita. Hello, tita. Tita, kailangan namin ng tulong nyo. Hello, Erwin. Ano nangyayari? Tita, inatake kami ni na Junie, yung boyfriend ni Tita Jessa. May mga kasama pa ito pero buti na lang tinulungan kami ni Violet. Ano? Sinasabi ko na nga ba? Hindi dapat kayo ipinagkatiwala kay Jessa. Wala siyang kakayahang protektahan kayo. Muntikan pa kayo mapahamak. Teka, nasan ba kayo ngayon? Tita, gamit namin ang kotse ni Junie ngayon. Pero hindi namin alam kung ano nang gagawin namin. Kailangan namin ng tulong mo. Ano ba naman kayo? Pumunta na kayo dito ngayon. Bilisan nyo. Hihintayin namin kayo ng Tito Federico nyo. Dito na kayo magpalipas sa amin ng gabi, ha? Maraming salamat po, tita. Papunta na po kami dyan ni ate. Sige, Erwin. Sabihin mo sa ate mo na mag-ingat sa pagmamaneho. Napatingin si Erwin sa kanyang ate matapos ma-encall ng kabilang linya ang tawag. Napansin ni Erwin ang panginginig ng kamay ng kanyang kapatid na nakahawak ngayon sa manibela ng sasakyan, kaya hinawakan niya ang kamay nito at nagsalita. Huwag ka mag-alala ate, magiging maayos din ang lahat. Wika ng bata kahit alam nilang parehas na wala itong kasiguraduhan, lalo na
nang may mapansin silang may 5 mga kalalakihan ang nakaharang sa gitna ng kalsada kung saan sila dadaan. May mga dala ito mga patalim gaya ng itak at kutsilyo. May mga maliliit na baril din ang mga to. Nataranta ang magkapatid. Hindi alam ni Ella kung anong gagawin niya. Hihinto ba siya at aatras o babanggain niya na lang ang mga to? Ate, ano nang gagawin natin? Ewan ko, hindi ko din alam. Sagot ni Ella, pero nagtaka sila dahil na makalapit na sila dito ay nagtakbuhan ang mga ito matapos mapatingin sa itaas ng kotse na sinasakyan nila. Parang takot na takot ang mga to sa kanilang nakita at halos magkandara pa na sa pagtakbo sa iba't ibang direksyon na nabibitawan pa nga ang mga hawak nilang sandata. Teka, anong nangyari? Pansin mo ba? Nakatingin sila sa itaas ng sinasakyan natin. May kung anong nakakatakot na bagay ang nasa itaas. Malamang, ito ang narinig natin na lumagabog kanina. Ano? Ano naman ang nakakatakot na bagay na yun? Ewan ko. Mamaya na natin i-check pagdating natin sa bahay ni na Tita Joanne. Hindi tayo pwedeng huminto ngayon at lumabas dito sa sasakyan. Delikado. At baka maging biktima pa tayo ng The Purge. Sa bagay, tama ka ate, pero kung ano man ang nasa itaas natin, ay dapat natin pasalamatan dahil siya ang nagligtas sa atin mula sa mga lalaking yun. Ilang sandali pa ay narating na ng magkapatid ang lugar kung saan nakatirik ang bahay ng kanilang Tita Joanne. Kaagad na naglabasan ang mag-asawa mula sa kanilang bahay papunta sa gate at pinagbuksan ng magkapatid. Bilisan nyo! Pumasok na kayo dito sa loob. Hindi ligtas dyan sa labas. Sigaw ni Joanne sa mga pamangkin matapos bumaba ng mga to mula sa sasakyan. Isinara naman ni Federico ang gate na makapasok na ang mga to at luminga-linga pa sa paligid. Tahimik lang sa kanilang kalsada, walang ibang tao at tila ba normal na gabi lamang. Hindi tulad noong nakaraang taon kung saan may nagpatayan sa harap ng kanilang bahay at nakita na lamang nila ang mga bangkay na mga prey kinabukasan matapos ang purging. Pinaupo ni Joanne ang mga pamangkin sa sofa ng kanilang dining area at ipinaghain ng juice at sandwich. Alam kong shock pa kayo dahil sa nangyari. Pero huwag kayo mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Ligtas kayo sa poder ko. Sige, kumain muna kayo para naman ma-relax kayo. Maraming salamat po Tita Joanne sa pagtulong niyo sa amin ni Erwin. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo. Mabait po pala kayo. Aba syempre, pamangkin ko pa din kayo. Kahit na hindi naging maganda ang pas namin ng papahusin nyo, ay hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang kayo na mapahamak dahil sa purge. Konsensya ko pa. At saka, sino pa ba magtutulungan? Tayo-tayo lang din naman, hindi ba? Tama ang Tita Joanne nyo. Nandito lang kami para sa inyo. Sige na, kainin nyo na yung sandwich na inihanda namin para sa inyo. Salamat po Tito Federico. Pero kumain na po kami kanina. Nagluto po si Tita Jessa at kumain kami bago pa man kami suguri ng walang hiyang Junie na yon. Mabuti na lang at patay na siya. Tita, kailangan natin tulungan si Tita Jessa. Baka kung anong gawin sa kanya ng mga kasama ni Junie. Pakikiusap ni Erwin kay Joanne, pero napabuntong hininga na lamang ang ginang at hinawakan sa kamay ang pamangking lalaki. Erwin, alam ko nag-aalala kayo kay Jessa. Pero kung lalabas tayo para puntahan siya ngayong kasagsagan ng purge, ay paniguradong mapahamak tayo. Delikado sa labas ngayon. Kahit nga dito sa loob ay hindi pa din kami kampante ng Tito Federico nyo. Paano pa kaya sa labas? Ang mabuti pa ay umasa na lamang tayo na ligtas ang Tita Jessa nyo. Kayo na din naman na nagsabi na wala siyang malay ngayon. Siguro naman ay walang gagalaw sa kanya dun sa bahay nyo. At baka mapagkamalan pa siyang patay. Kaya huwag na kayo mag-overthink pa. May punto sila Erwin. Delikado kapag lumabas tayo. Sa ngayon, ay wala tayong ibang magagawa kundi ang ipagdasal ang kaligtasan ni Tita Jessa. Tita, nasa na po pala mga pinsan namin? Nasa itaas sila at mahimbing nang natutulog. Tuwing gaganapin ang purging, ay nakaugalian na naming maaga silang patulogin at kami mag-asawa naman ang magbabantay magdamag kung sakali man na may magtangkang pumasok dito sa bahay. Sagot ni Joanne, kaya napatango naman ang magkapatid
Naghihinayang si Erwin dahil kung kailan naman nandito sila sa bahay ng kanilang tita Joanne ay saka naman walang pagkakataong makapag-usap silang magpipinsan. Umasa na lamang siya na sana bukas ay maagang magising ang mga to para may oras pa sila para makapag-usap. Inaasahan niya nang sa oras na matapos ang purge ay kaagad siyang yayayain ng kanyang ate Ella na umuwi para tulungan ang kanilang tita Jessa. Dahil sa pagkabagot ay hinayaan ng mag-asawa na manood ng TV ang magkapatid, pero dahil walang mga palabas sa mga channel dahil nga sa purging ay nanood na lamang sila sa Netflix. Dahil sa ingay ng pinapanood nila ay hindi narinig ng magkapatid na may pumarang sasakyan sa labas ng bahay at kaagad itong pinuntahan ng mag-asawa para pagbuksan ng gate. Ang mga dumating ay ang dalawang lalaki na kasabwat ni Junie sa pag-atake kina Jessa at sa pamangkin ng mga to. Napangiti si Joanne na makita ang dalawang sugatang lalaki dahil sa mga kagat at kalmot ng mga aso. Pumasok ang mga to sa loob at pinuntahan ng abalang sina Ella at Erwin sa panonood. Sabay na napalingon ang magkapatid sa kanilang likuran matapos maging black ang screen ng smart TV at bumungad sa kanila mula dito ang refleksyon ng kanilang tita Joanne na may kasamang dalawang sugatang lalaki. Tita, bakit sila nandito? Sila pa yung mga kasama ni Junie. Tarantang sabi ni Ella at napatayo na ito mula sa pagkakaupo sa malambot na sofa. Ngumiti naman si Joanne na tila ba natutuwa ito sa naging reaksyon ng babaeng pamangkin. Alam ko, mga tauhan ko sila, gaga. Anong ibig sabihin nito, Tita Joanne? Hindi pa ba obvious? Ako ang nag-utos kina Junie na sugurin kayo. Matagal ko ng tauhan sa Junie. Siyang espiya ko sa pamilya nyo, kaya inutusan ko siya na akitin ang tita Jessa nyo para naman malaya siya makapasok sa buhay at bahay nyo at upang mamanmanan kayo para sa akin. Kaya naman updated ako sa mga nangyayari sa inyo. Yun nga lang, tatanga-tanga siya, kaya namatay siya. Pero hindi na mahalaga yon dahil ang importante ay nandito na kayo. Pero ang akala ko, mabait kayo at concern sa amin. Ang syusyungan nyo talaga magkapatid. Manang-mana kayo sa mga kapatid ko, kaya sila namatay ng maaga eh. Dahil mga wala silang utak at dahil nagmana kayo sa katanga nila, ay mamamatay din kayo. Pwera na lang kung tutupad kayo sa magiging usapan natin. Anong gusto niyong gawin namin? Susundin namin. Huwag niyo lang kaming saktan. Lumuluhang sambit ni Ella. Inilahad ni Joanne ang kanyang palad sa asawa nito at iniabot naman ni Federico ang isang white folder na may mga papel. Gusto kong permahan mo ang mga dokumentong ito na nagpapatunay na pag-transfer ng mga properties nyo sa pangalan ko. Kapag ginawa mo yun, ay hindi namin kayo gagalawin at hahayaan namin kayong manatili dito hanggang sa matapos ang purge at malaya kayong makakaalis dito mamaya. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid matapos marinig ang sinabi ng kanilang tita. Dahan-dahang kinuha na Ella ang folder mula sa kamay ni Joanne at binasa ito isa-isa. Hindi po pwede. Pamana po sa amin ni na Papa ang mga to. Kasama ang bahay namin dito sa papers. Dito nakadepende ang future namin ni Erwin. Paano naman po kami kapag nawala sa amin ang lahat ng to? Mas mawawalan kayo ng future kapag pinatay namin kayo ngayon. Kinuha ni Joanne ang baril mula sa kamay ng isa sa mga sugatan niyang tauhan at ikinasa ito saka itinutok sa magkapatid. Napayakap si Ella kay Erwin dahil sa matinding takot. O ano, pipirmahan mo mga to o pipirma kayo kay kamatayan? Ang mabuti pa, sundin na lang natin sila, Erwin. Yun na lang pwede natin gawin para mabuhay. Paliwanag ni Ella sa kapatid kaya pinarmahan na lamang niya ang dokumento. Napangiti si Joanne matapos tingnan ang lagda ni Ella. Very good, finally. Napunta na din sa akin ang mga ari-arian ni na mama at papa. Samantala ang mga buwisit ko mga kapatid ay nasa impyerno na. Ako naman talagang deserving sa mga pamanang to. Sip-sip lang talaga sina Jose at Jessa. Pero tingnan mo nga naman ngayon. Ako pa din ang nagtagumpay sa bandang huli. Ngayon nagawa ko ang gusto mong mangyari. Tumupad kayo sa kasunduan natin. Paalala ni Ella kay Joanne kaya nawala ang ngiti nito at muling bumagsik ang muka saka itinutok kay Ella ang itim na pistol. Ang mga tangang katulad nyo ay hindi nagtatagal ang buhay gaya ng mga magulang nyo.
At talagang sa tingin nyo ay hindi ko kayo papatayin once na mapirmahan mo na ang mga dokumento? Pwes, ikamusta nyo na lang ako kay Jose sa impyerno. Mommy, what's happening? Sabay-sabay silang napalingon matapos magsalita ang batang babae na kakababa pa lang ng hagdan galing second floor. Ito ang bunsong anak ni na Joanne at Frederico na pinsan ni na Ella. Nagising ito dahil sa ingay nila sa ibaba. Natigilan naman si Joanne dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa anak ang nangyayari. Nakahanap naman ng pagkakataon si Ella dahil na-distract si Joanne. Tinangka niyang hablutin ang baril na hawak nito pero mahigpit ang pagkakahawak dito ng ginang. Kaya nabigo siya. Sa halip ay nakipag-agawan siya dito pero hindi sinasadyang mapindot ni Joanne ang gatilyo at saktong nakatutok ito sa anak niya. Napatili si Joanne matapos makita ang butas na noo ng kanyang bunso na bumagsak na ngayon sa tiles na sahig dahil natamaan ito ng baril na siya mismo ang may gawa. Nabitawan niya ang baril at naiwan ito sa mga kamay ni Ella. Kaagad na tumakbo si Joanne at Frederico sa katawan ng walang buhay nilang anak. Naiwan si Ella na nanginginig ang kamay na hawak-hawak ang baril. Itinutok niya ito sa dalawang lalaki na siyang tauhan ni Joanne. Diyan lang kayo, huwag kayong lalapit. Utos nito sa mga lalaki, sa kanya hinila si Erwin palabas ng bahay. Tila ba na-trigger ang adrenaline ng dalaga dahil sa mga nangyayari. Kaya tumapang ito kahit nanginginig ang buo niyang katawan. Napahagulgol si Joanne habang yakap-yakap ang labi ng kanyang anak. Ganon din si Frederico. Magbabayad ang mga yon sa ginawa nila sa aking anak. Galit na wika nito, sabay nilisan ng kanyang anak at pumunta sa labas ng bahay kung saan naroroon ang magkapatid. Naiwan si Frederico na umiiyak habang yakap-yakap ang walang buhay na bunso nila. Papatayin ko kayo. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang pumindot ng baril. Nang dahil sa kasamaan at pagkagahaman mo, ay napatay mo ang sarili mong anak. Alam mo, pwedeng-pwede ka na maging proxy ni Satanas sa impyerno kapag nag-sick leave siya. Pangungutya ni Ella sa nanggagalaiting si Joanne. Nakatutok pa din ang baril nito sa dalawa nitong tauhan. Kinuha naman ni Joanne ang isa pang baril na hawak ng kanyang tauhan. Mga wala kayong silbi. Talaga nakatayo lang kayo. Singhal nito sa dalawang lalaki at itinutok din ang baril kay Ella. Wala na akong pake kung magkamatayan tayo dito. Ang mahalaga ay maiganti ko ang anak ko. Ipinutok ni Joanne ang baril at tumama ang bala nito sa tiyan ni Ella. Hindi na nagawang barilin pabalik ni Ella ang salbahin niyang tita dahil natumba na siya. Sa totoo lang ay nagdadalawang isip siya kung babarilin niya ba to dahil sa kabila ng kasamaan nito ay hindi niya kayang pumaslang ng tao. Hindi siya kasing sama ng kanyang tita Joanne. Kaya naman nang dahil dito ay nabaril na siya at wala na siyang nagawa pa. Napasigaw naman si Erwin ng ate habang yakap-yakap ang hingalong dalaga. Erwin, I'm sorry. Sambit ng lumuluhang babae na habol hininga. Hinaplos niya ang maamong mukha ng kanyang kapatid. Nabasa ng mga luha nito ang kanyang palad. Huwag kang mag-sorry ate. Wala kang kasalanan. Sagot ni Erwin. Napatingin sa kalangitan si Ella. Tumambad sa kanya ang malaki, maliwanag at bilog na buwan. Napatingin si Erwin sa dalawang nakakakilabot na nilalang na biglang tumalon sa likuran ng dalawang tauhan ni Joanne. Sabay na dinukot ng mga to ang mga puso ng dalawang sugatang lalaki at saka nilamtakan. Kitang-kita ni Erwin na nagtalsikan pa ang katas ng puso ng mga to matapos kagatin ng mga nakakakilabot na nilalang. Hindi! Aswang! Sindak na sambit ni Joanne at dahil sa taranta at pagkagulat, samahan na din ang matinding takot, ay nabitawan nito ang hawak niyang baril at saka mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Wala na siyang pakialam sa may iwanan at sa panganib na naghihintay sa kanya sa labas dahil sa purging.
Ang mahalaga ay makaligtas siya mula sa mga aswang na pumatay sa kanyang mga tauhan. Mula sa pagiging mabalasik na mga halimaw ay nagpalit anyo ang dalawang nilalang bilang mga tao. Nasaksihan ni Ella kahit hingalo na siya ang pagpapalit anyo ng dalawa. Ito ay walang iba kundi sina Makmak at ang nanay nito. Kaagad na nagsilapitan ang mga to sa magkapatid. Kahit natatakot ay hindi iniwan ni Erwin ang kanyang ate. Nakapatong pa din ang ulo nito sa kanyang mga binti. Nakahiga pati yaya si Ella samantalang nakaupo si Erwin. Nay, pakiusap. Iligtas natin si Ella. Ngayon ko lang siya ulit nakita. Umalis tayo at iniwan siya para mamuhay sa kabundukan para makaiwas sa purge. Ngayong bumalik tayo, ay napahamak naman siya ng dahil din sa purge. Nahuli na ako ng ilang segundo. Maghapon, mandamag ko siyang sinundan at binantayan para maprotektahan sa purging. Pero nabigo pa din ako. Wala akong silbi. Anak, wag mo sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Mabait si Ella. Alam ko na may naramdaman kang espesyal para sa kanya. Gusto ko siyang iligtas. Pero, isa lang ang paraan na alam ko. At sigurado kong hindi ninyo magugustuhan. Ano po yun, Manang Pasing? Please, tulungan niyo po ang ate ko. Ipapasa ko sa kanya ang aking mutya. Nang sa gayon, ay maging aswang siya at lumakas. Malalabanan ang kanyang katawan ng baril at sugat. Napiling sina Erwin at Makmak. Gustong gumaling ni Erwin ang kanyang ate. Pero syempre, ayaw niya na maging isang halimaw ito. Ganon din si Makmak na iniisip ang mawawalang normal na buhay ng babaeng mahal niya kapag naging aswang ito katulad nila. Hindi, ayoko maging aswang si ate. Nay, baka naman po may iba pang paraan. Mahirap pa maging isang kagaya natin. Naranasan ko pa ito, kaya alam ko kung gaano kahirap. Alam ko, pero wala nang ibang paraan. Mamili kayo, ang mamaalam sa kanya o tanggapin ang magiging kapalaran niya bilang isang aswang. Napayoko naman si Erwin. Mukhang wala na nga salang ibang choice. Ito na lang ang natatanging paraan para makasama pa niya ang kanyang ate. Nawala na sa kanya ang lahat. Ang parents nila, ang kanyang tita Jessa, ang mga aso nilang sina Smoke at Blackie. Hindi niya nahahayaan na sa pagkakataong ito ay mawala din ang kanyang ate. Labag man po sa loob ko. Pero ayoko pong iwanan ako ni ate. Sige na po. Gawin niyo na po ang kailangang gawin para mabuhay siya. Teka, Erwin, sigurado ka ba? Hindi magiging madali ang buhay niya bilang isang aswang. Wala naman po kasi tayong ibang choice. Kung gayon, ay sisimulan ko na bago pa man siya tuluyang malagutan ng hininga.
Tumabi na lang ang dalawa nang banggitin ito ni Manang Pasing. Humaba ang kuko nito at ibinaon sa sugat ni Ella upang dukutin ang bala at nagtagumpay naman ito. Napaungol ng mahina si Ella habang ginagawa ito ng matanda. Pinaghalong pandidiri at kilabot ang nararamdaman ni Erwin habang pinapanood ang ginagawa nito. Inihagis ni Manang Pasing ang bala at bumagsak ito sa damuhan. Yumuko ito at ngumanga, saka pinilit ibuka ang bibig na wala pa ding malay na sa Ella. Humaba ang dila nito na para bang ahas. Pinuluputan sa dulo ng madulas at mamasa-masa nitong dila ang isang itim na maliit na bato, saka ito ipinasok sa bibig ni Ella. Humaba ng humaba pa ang dila nito na umabot na sa loob ng lalamunan ni Ella. Napangiwi naman sa pandidiri si Erwin. Hindi nagtagal ay bumalik na sa dating iksi ang dila ni Manang Pasing, pero sa pagkakataong ito ay wala na ang bato na nangangahulugang nalunok na ito ng dalaga. Wala pang ilang minuto ay napamulat si Ella. Nagkamalay na ito pero nangihina pa din dulot ng maraming dugo ang nawala sa kanya. Humilom ang sugat nito sa tiyan kung saan siya binaril, kaya namangha at nanlaki ang mga mata ni Erwin. Pero masaya ito dahil sa wakas ay ligtas na ang kanyang ate. Ate, buti na lang at ligtas ka na. Ano nangyayari sa akin? Bakit nawala yung sugat ko? Ano namin sasabihin sa iyo, Iha? Ang importante ngayon, buhay ka. Sabi ni Manang Pasing, bigla naman nagpalit ng anyo si Makmak sa pagiging isang aswang at lumipad papasok sa loob ng bahay ni na Joan. Ang mag-asawang Joan at Federico ang dahilan kung bakit kami umalis sa lugar na to noon. Kinamkam nila ang lupa't bahay namin. Lumaban ang asawa ko, pero pinapatay lang siya ni Joan sa kanyang mga tauhan. Wala kami nagawa dahil bata pa si Makmak. Ang kaligtasan niya ang inuna ko, kaya umalis kami at nagtago sa kabundukan. Doon kami namuhay ng ilang taon. Doon ay may kumukop sa aming isang matandang babae. Siya ang dahilan kung bakit kami nabuhay ng anak ko at kung bakit kami naging halimaw. Ginawa niya akong aswang kapalit ng pagkupkop niya sa amin. Kailangan daw na hindi maubos ang lahi nila. Kaya bago siya namatay dahil sa katandaan, ipinamana niya sa akin ang itim na bato. Ayoko maging biktima ang sarili kong anak, kaya ginawa ko din siyang aswang. Gaya ko sa pamamagitan ng yanggaw. Doon ay namuhay kami sa luma at maliit na kubo ng matanda. Kinakain namin ang mga hayop sa gubat. Pero kapag ginaganap ang purging, ay patago kaming lumalabas dito para kumuha ng mga patay na katawan. At yon ang kinakain namin. Hindi kami pumapatay ng mga inosenteng buhay na tao, kaya tuwing the purge lang kami kumakain ng karne ng tao. Lahat ng mga paghihirap na pinagdaanan namin ay dahil sa kasakiman ng iyong tita at ang asawa nito. Kaya naman, hayaan niyo maningil ang aking anak dahil sa maraming kinuha ang mga taong yun sa amin. Napanganga at napaluha sa Ella sa mga narinig mula sa ginang. Ngayon niya lang nauunawaan ang lahat. Kung bakit nga ba bigla na lang nawala si Makmak noon at kung bakit naging aswang ang mag-ina. Masakit para sa kanya na malaman ang mga to at wala man siyang nagawa para tulungan ang kaibigan niya. Ngayon niya lang din naisip kung gaano kasama ang kanyang tita Joan. Ito din pala ang naging dahilan kung bakit nagdusa ng gusto si Makmak. Sa loob naman ng malaking bahay ay nanginginig ang mga kamay ni Federico na hawak-hawak pa din ang bangkay ng kanyang anak. Nabutas ang ulo nang biglang pumasok si Makmak sa anyong aswang. Nalaglag ang panga ng lalaki sa matinding sindak. Napasigaw ito. Tumakbo ito papuntang hagdan. Pero dahil sa sobrang pagmamadali ay nagkamali siya ng hakbang at nahulog. Napasama ang pagbagsak nito at tumama ang ulo nito sa baitang nagawa sa tiles, kaya pumutok ang kanyang bungo. At bumaha at umagos ang dugo niya sa puting hagdan na naging dahilan ng pagkamatay niya. Nakita naman ito ng kanyang anak na panganay na kakalabas lang sa kwarto nito. Napatili ito sa matinding sindak.
dahil sa ilalim na hagdan kung nasaan ang walang buhay na katawan ng kanyang ama ay may nakatayong nakakatakot na halimaw. Nawala ng malay ang batang babae dahil walang paglagyan ng gulat at sindak nito. Matapos nun ay nag-anyong tao na ulit si Makmak. Naawa siya sa bata dahil kahit anak ito ni na Joan at Federico ay inosente pa din ito at walang kinalaman sa kasamaan ng kanyang mga magulang. Pero tiniis niya ito at iniwan upang balikan sa labas sina Ella. Mas kailangan siya ng mga to. Dito, ipinaliwanag ng mag-ina kay Ella kung ano ang ginawa ng mga to at bakit siya nakaligtas mula sa kamatayan na gawa ng bala ng baril at kung bakit humilom ang kanyang sugat. Ang ibig sabihin ay aswang na din ako. Kagaya nyo. Ate, sorry. Ako ang nagsabi sa kanila na gawin kang aswang para lang mabuhay ka. Kasi ayoko mawala ka katulad ni na papa at mama. Hindi makapaniwala si Ella sa mga nangyayari. Napailing-iling pa ito at natawa ang bibig habang maluwalwa naman ang mga mata, dulot ng pinaghalo-halong emosyon. Pumikit ito at kinalma ang sarili. Nag-isip-isip ang dalaga, saka muling nagsalita. Wala kang kasalanan, Erwin. Ginawa nyo lang naman kung anong alam nyong tama. Walang ibang may kasalanan kung di ang demonyong Joan na yun. Natakot lang ako sa kung ano ang pwede mangyari. Ngayang hindi na ako normal na tao. Akong bahala, Ella. Tuturuan ka namin ni inay kung paano mamuhay ng normal. Kahit nakatulad ka na namin. Kung nagawa namin noon, sigurado, kaya mo din. Tama ang aking anak, Iha. Hindi ka namin pababayaan. Tuturuan ka namin kung paano kontrolin ang pagkahayok sa laman at karne ng tao. Mga hayop lamang ang kakainin mo. At tuwing gaganapin ang purge lang tayo pwedeng kumain ng tao. Dahil ligalang pumatay sa araw na ito. At tanging mga predator lang ang kakainin natin. Ibig sabihin ay hindi tayo mambibiktima ng mga inosente. Ganon po ba? Kung ganon, ay pipilitin kong kayanin at pag-aaralan kung paano mamuhay bilang isang aswang. Nagpapasalamat po ako, Manang Basing, dahil niligtas niyo ang aking buhay. Walang anuman, Iha. Ang mga kagaya mong may mabubuting kalooban ang dapat na mabuhay ng matagal at hindi ang mga halangang bituka gaya ng iyong mga kamag-anak. Nanlaki ang mga mata ni Ella matapos marinig ang winika ni Manang Basing. Naalala niya si Joan na siyang bumaril sa kanya. Kaya nagtaka siya kung nasaan na ito at saka nagtanong. Teka, nasa na nga po palang walang yakong tiyahin? Tumakas na, pero huwag ka mag-alala. Kayo ang nasa loob ng bahay ay napasok at sinugod ng mga masasamang loob. Paano pa kaya siyang nasa labas? Nararamdaman ko na hindi hahayaan ng karma na magtagal pa siya. Buisit! Nasira ang mga plano ko na dahil sa mga halimaw na yon. Paano na mga pera at ari-arian ng mga pesting batang yon? Sambit ni Joan habang naglalakad sa gilid ng kalsada, saka muling tumakbo. Ganoon ang ginagawa niya, lakad-takbo na hindi alam kung saan pupunta. Hindi ako papayag. Kailangan may gawin ako. Kailangan ko din may pagiganti ang pagkamatay ng bunso ko at kailangan kong mapatay ang mga halimaw na naging dahilan kaya nabulyaso ang mga plano ko. Papatayin ko silang lahat. Seryosong wika nito nang mapansing unti-unti nang nagigising ang araw dahil lumiliwanag na ang pinaghalong asul at lilang kalangitan. Isa lang ang ibig sabihin nito, malapit nang matapos ang purging. Kailangan niyang humanap ng sandata para labanan ang mga halimaw at mga pamangkin niya na naiwan sa kanilang bahay. Napahinto siya sa paglalakad na makita ang isang lalaki na may dalang palakol na tumatakbo papunta sa kanya. Isa itong predator at balak siya nitong gawing prey. Naging alisto si Joan alang-alang sa kanyang paghihiganti. Hindi siya pwedeng mamatay dahil ngayong nasira na ang plano niya ay wala na siyang ibang hinahangad pa kundi ang mailagay sa hukay ang kanyang mga pamangkin. Tumakbo ito at lumiko sa isang iskinita upang magtago. Dinampot niyang isang bato na kasing laki ng palad niya. Nakita naman siya ng predator na lumiko kaya sumunod ito sa kanya habang nananatiling tumatakbo. Wala itong ideya na nakaabang pala ito sa kanyang pagliko kaya bago pa maitaas ng lalaki ang kanyang palakol ay nahampas na ito sa ulo ng bato ni Joan.
Natumba ang lalaki sa lakas ng impact at pumutok ang noo nito na naging dahilan ng pag-agos at pagsirit ng dugo mula sa nakabukang sugat nito. Kasabay nun ay nabitawan niya ang kanyang sandatang palakol. Kaagad na dinampot ni Joanne ang matalas na bagay sa kabuong lakas na inihampas sa braso ng lalaki, kaya halos humiwalay ito sa kanyang katawan. Napahiyaw sa sakit ang lalaki. Walang niya ka? Balak mo pa akong kantihin? Dadagdagan mo pa ang problema ko? Pwes, itong bagay sa'yo. Gigil na imik ni Joanne, sabay pinalakol niya sa muka ang lalaki na naging dahilan ng tuluyan itong pagkamatay. Napangisi si Joanne nang mapansing wala ng hininga ang lalaki, pero nagulat siya nang biglang may umagaw ng hawak niyang palakol mula sa likuran niya at ibinato sa kalsada. May itinutok na kutsilyo sa kanyang lalamunan habang nasa likuran niya ang kung sino man ang pangahas. Kamusta, Joanne? 1 minuto na lang at matatapos na ang purging. Nanlaki ang mga mata ni Joanne nang marinig ang pamilyar na boses na magsalita ang babaeng nasa kanyang likuran. Jessa? Oo, ako nga. Nandito ako para tapusin ang kasamaan mo at singilin ka sa lahat-lahat ng mga atraso mo sa aming mga kamag-anak mo. Ano ba sinasabi mong atraso? Wala akong ginagawa. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang dahilan kung bakit na-aksidente si na Kuya Jose kaya namatay sila last year? Sinadya mong mamatay sila para makamkam mo mga properties nila mula kina Ella at Erwin. Jessa, ano ba yung mga sinasabi mo? Wala akong... Hindi na natapos ni Joanne ang kanyang pagmamanipula kay Jessa nang bigla niya itong pinadaanan ng talim ng kutsilyo sa lalamunan, saka itinulak, kaya napaupo ang ginang sa kalsada habang hawak-hawak ng leeg. Pero kahit anong takip niya dito, ay patuloy ang pagbulwak ng sariwang dugo sa malaking hiwa. Walang nagawa si Joanne kung di ang titigan si Jessa hanggang sa tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Humandusay ito sa kalsada kasabay ng pagsikat ng araw at ng sirena na senyales na tapos na ang purge. The annual purge will conclude in 3, 2, 1. Thank you for your participation. All police and emergency services have been reinstated. All crime, including murder, is now illegal. Ang kanina lang na tila ghost town dahil walang katao-tao ang kanilang lugar ay biglang napuno ng mga tao dahil sa nagsilabasan na sa kanilang mga bahay ang mga to. May mga natuwa dahil sa wakas ay tapos na ang mahabang gabi ng purge. May mga nakiosyoso sa mga bangkay na nagkalat sa kung saan saang parte ng kalsada at bakuran. Dumagsa ang mga nurse at doktor sa ospital upang asikasuhin ang mga buhay pa. Subalit kritikal o sugatan, maging ang mga kapulisan ay nagkalat sa kalsada upang tumulong na mapanatili ang kapayapaan at nagsanib puwersa sila ng mga sundalo na kolektahin ang mga bangkay ng biktima ng purging. Dumiretso naman si Jessa sa bahay ni Joanne dahil may kutob siya na nandito ang kanyang mga pamangkin at hindi nga siya nagkamali. Niyakap niya ang mga to at nag-iyakan sila. Na magkamalay kanina si Jessa sa pagpukpok sa kanya ng baril ng traidor na si Junie ay natagpuan niyang wala na itong buhay kasama ni Violet at ang kanilang mga aso na sina Blackie at Smoke. Kaagad siya naghinala na si Joanne ang may pakana nun, kaya kaagad siyang kumuha ng kutsilyo sa kanilang kusina at tinungo ang direksyon papunta sa bahay ni na Joanne. 15 minutes na lang ay matatapos na ang purging nang bumalik ang malay niya at tamang-tama dahil nakita niya si Joanne na hinahabol ng isang lalaking may hawak na palakol, kaya kinuha niya na ang pagkakataong ito kung saan hindi inaasahan ni Joanne na katapusan niya na pala. Napagkasunduan ng magkapatid na Ella at Erwin na hindi muna nila ipapaalam sa kanilang tita Jessa ang tungkol sa nangyaring muntikan ng ikamatay ni Ella at ang pagyanggaw sa kanya ni Manang Pasing. Balak din naman nilang sabihin dahil ayaw nilang maglihim sa kanilang tita. Pero hayaan muna nilang makarecover sila pare-parehas sa mga nangyari ngayong purge. Pumayag na din ang mag-inang Makmak at Manang Pasing na malaman ni Jessa ang totoo nilang pagkatao kapag sinabi na ito ng mga pamangkin niya. Dahil naniniwala sila na pwedeng pagkatiwalaan ito
Ayon na din sa pagkakakwento sa kanila ni na Ella. Kwento din ni Ella kay Jessa ang ginawa ng kanilang tita Joan at ng asawa nitong si Federico sa pamilya ni na Makmak, kaya nahabag ang babae sa mag-ina. Napakahayop talaga ng Joan na yun. Ang dami niyang ginawa na masama. Pero huwag kayo mag-alala Manang Pasing at Makmak. Wala na siya. Napatay ko na siya. At kahit kailan ay hindi ako magsisisi na ginawa ko yon. Bagay lang sa kanila mag-asawang mamatay sa dami ng kasalanan nila sa atin. Mabuti na lang talaga. At sa wakas ay nagkaroon na ng hustisya ang ginawa nila sa amin. Kaya nga po, at bilang kabayaran, ay pwede po kayong tumira sa amin kasama ng mga pamangkin ko. Pero kung hindi naman po kayo komportable, pwede po doon muna kayo sa bahay ko. Naku, nakakahiya naman Ining. Pero hindi ko natatanggihan ha. Kailangan talaga namin mag-ina na matutuluyan sa ngayon. Kahit saan kami tumira ay hindi na kami mamimili. Ang mahalaga ay meron. Ayun, kung ganun, doon na muna kayong mag-ina sa amin. Kasama ni na Erwin at Ella para mas maging masaya tayo. Lalo na tong sa Ella. Alam naman natin na bata pa lang kayong dalawa ay gusto nyo ng isa't isa, di ba? May pangangasar na nakangiting sabi ni Jessa kaya namula sa Ella. Napanghamot naman sa ulo si Makmak nang marinig ito. Kaagad na tinungo ni Ella ang bahay ni na Violet dahil kinuha na ng mga otoridad ang bangkay nito. Kailangan niyang tulungan ng tatay Berto nito. Sa kabila ng pagtangkang pagtraidor sa kanya ng best friend niya, ay inalay naman ito ang sariling buhay para makaligtas silang magkapatid. Kaya napatunayan lang nito na totoo siyang kaibigan at kaya niya lang nagawa ang muntik na silang nakawan ay upang tulungan ang may sakit nitong ama. Subalit, kinabahan si Ella na makitang may mga pulis at nurse sa labas ng bahay ni na Violet. May dala-dala ang mga to na isang katawan na nakalagay sa stretcher. Nakatakip ito ng puting tela. Teka lang sir, ano ang nangyari? Oh, ma'am. Biktima ng forging ang matanda nakatira dito. 10 saksak ang natanggap niya mula sa mga predator na nakapasok sa bahay nila.